Hello guys, meron naman akong katanungan na sasagutin. Ang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni Ma'am. Tawagin natin niya sa pangalan ng Ma'am Pinya Mary Joy, okay? Ito yung itatitle natin dito sa video na to guys. Bago ko basahin yung tanong ni Ma'am. Totoo ba na kahit nasa Pilipinas ka pa ay pwede ka nang kuhanan ng working permit ni agency mo habang nag-a-apply ka pa lang sa kanila? Okay, basahin natin. Sagutin ko yan ha. Pero basahin muna natin tong katanungan ni Ma'am. Sabi ni Ma'am dito, Ma'am, paano kapag nag-down sa agency, then nagpirma na po kami ng contract, then sabi nila may working permit na daw po kami pero wala pa rin sila pinapakita sa amin. Bakit wala sila may ipapakita sa inyo? Kasi wala pa pong working permit yan kapag nasa Pilipinas pa lang kayo. Ang tawag lang doon ay OEC, which is yung OEC guys, ay yan yung parang entry visa sa bansang pupuntahan nyo para pagtatrabawan. So bibigyan ko kayo ng example. Sabihin na natin na DH yung na-applyan mo papuntang Singapore. Pag nag-flight ka galing Pilipinas, kapag meron ka ng fit to work ka para magtrabaho sa ibang bansa. OEC lang po yung dala-dala nyo at saka yung contract. So, ang ipapakita dyan ay para makapag-flight kayo galing Pilipinas ay yung OEC nyo. Entry visa yan. So, pagdating ng Singapore, magmi-medical pa kayo doon. Imi-medical kayo ng government. Pag pumasa kayo sa medical, pag nag-fit to work kayo, saka ipaprocess yung working permit nyo. So, saka kayo magkakaroon ng working permit. So, ganun din po yan sa ibang bansa na pupuntahan nyo. Kasi pag pupunta kayo sa ibang bansa na pagtatrabaho nyo, meron talagang imi-medical muna talaga kayo doon bago kayo makakuha ng actual na working permit. Hindi yung OAC ha. Kumbaga, yung work permit talaga na hawak-hawak nyo. Okay ma'am, sana nasagot ko yan. Tapos sabi mo dito, tuloy natin. Ask ko po sana if ma-refund po ba agad namin yung pera. Hindi ko po kayo masasagot dyan. Pero pwede ko kayo ma-advise na pumunta kayo sa DMW. I-complain nyo yung agency nyo. Kailangan pag nag-complain kayo kasi gusto nyo kunin yung, gusto nyo magpa-refund, diba? So punta kayo sa DMW. Kailangan meron kayong mga ebidensya. Email man yan, usapan nyo sa WeChat or sa Messenger or sa Facebook or sa numero mismo. Alam nyo yun, yung usapan nyo, messages, ganyan. Tapos, kailangan meron kayong mga ebidensya. Tapos, yung pangalan ng persona, kung sino yung lagi nyo kausap, at saka yung pangalan ng agency, okay? Tapos sabi mo dito, patuloy natin. Kasi sabi nila, yung mga binayad namin manggagaling pa sa Hungary, pero sa agency po kami nagbayad. O, di ba? Kalukuhan yan. Kaya pwede nyong i-complain yan sa DMW yung agency na yan. Kasi kung dyan kayo sa kanila nagbayad, tapos sasabihin nila, yung pera nyo manggagaling pa sa Hungary, sa kanila nyo binayad, di ba? So sa kanila din dapat ninyo kunin uli. So kung ayaw talaga nila, kung ayaw nila madala sa usapan, pwede po kayo pumunta sa DMW, mag-complain na lang po kayo doon. So sabihin mo yan sa agency mo or kung sino yung kausap mo, tingnan natin kung hindi nila ibabalik yung pera nyo at saka yung mga papers nyo. Okay ma'am, sana nasagot yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang. Tapos ma'am, pahingi naman ng favor, baka pwede mo i-like yung aking short video. See you, have a good day, bye-bye.